yung pangalan po natin. Okay? Okay, so yan, follow lang po, no? Para po ma-rename, click nyo lang po yung participants and then choose nyo po yung rename. Okay, so mag-start na po tayo. I'll be clicking na po ang ating slide. Okay, so by the way po, no, make sure na kayo po ay nakamute before mag-start po ang ating speaker. Just to give respect po sa ating mga speaker kasi recorded po itong session na to para rin po ma-share po natin sa ating mga hindi makaka-attend. Okay, no? So by the way, my name is Ron Ahmad, and I'm one of the members here in IMG for already 8 years. An associate financial planner and a licensed underwriter, a financial educator, not only by talk but also by walk. So make sure na kayo po ay naka-tune in, wala pong disturbance or kung meron mang ginagawa, feel free po to listen. And yan, syempre, intindihan po natin ang lahat na sinasabi ko po dito. Okay, no? First and foremost, I would like to introduce you who is IMG, International Marketing Group, ang expanded name po ng IMG, no? And ano ba or sino ba si IMG? We are one of the biggest and fastest growing financial services po dito sa Pilipinas. Okay, it was established in 1998 with more than 11 million financial educated Filipinas worldwide na po. Napakalaki na po natin. And we are still continuously growing pa rin. No? Continue pa rin tayong nag-share ng mission para mas ma-promote pa natin ang ating campaign. So ano ba ang merong ginagawa ni IMG? We assist po yung mga Pinoy na gustong matuto at ma-achieve ang kanilang financial freedom through financial education, no? So yan, nagkakandak tayo ng iba't ibang kinds ng klase. Yung may class tayo, may seminar, online class, meron din tayong office, may seminar and conventions, and we are helping people to build the financial or proper financial foundation po. So, syempre, hindi lang tayo puro aral po dito, no? Meron tayong mga established partners, mga affiliated partners po dito sa IMG na talagang nagbibigay oras at tulong para po ma-promote ang pag-iipon ng tamang pag-iipon at tamang pag-iinvest. So isa sa main office po natin dito sa IMG ay dito po located sa 9th floor, Kings Court Building, Chino Roses Avenue po. So ayan no, hindi lang na-update ang aking slide but we are already on 11 million as per checking po, 11.5 po dito sa ating counter. So ang ating mission po, by the way, is to achieve po by year 2030, makapag-reach out na makapag-promote po tayo ng financial educated na Pinoy by year 2030 at ma-reach natin ang 30 million financial literacy campaign. And then we would like to welcome sa mga hindi pa po member ni IMG na continue lang po mag-attend ng ating mga ganitong klase no, para mas matuto pa po tayo. So along with our campaign, hindi lang po tayo ang mga nandirito, mga private individuals, meron din po tayong nasa public sector. So ayan po yung mga ambassador at ambassadress natin, lalo na po si Ma'am Corina Sanchez, si Brother Bo, and si Mr. Rafi Tulfo na napaka-generous po sa pagbibigay oras sa atin para ma-promote po talaga si IMG ang ating laban sa financial education. Ayan, bakit ba kailangan nating i-promote at ituro ang financial literacy? First and foremost po, no, the rule of money is changing. So sabi nga po, ang pera po natin, nagkakaroon na ang value po ng pera natin nagkakaroon na ng pagbabago. Dati kung kayo po ay nag-iipon sa bangko, alam niyo po ba na maganda ang mag-ipon sa bangko. Pero kung gusto niyo pong tumubo ang pera po natin doon, baka kailangan na po natin pag-isipan kung saan tayo naglalagay ng pera. Bakit po? You're looking at this chart na nandirito po sa aking screen ngayon, ang deposit interest rate po kasi na nasa bangko ay pababa or paliit na po ng paliit. Kung dati, year 1976 going to 2010, ito po yung chart, no? Historical graph po natin. Dati, by early stage, medyo mataas pa po yung interest rate ng ating pera kapag naglalagay po sa bangko. However, ngayon po, by this year, or 2021 pa yung last nating check, less than 1% na po. Nag-start na po ng less than 1% ang
interest rate kapag naglalagay tayo ng pera sa bangko. Minsan nga ang paglalagay natin sa bangko 'no, hindi na siya pataas, hindi na nadadagdagan. Sometimes nangyayari nababawasan pa yung pera natin sa bangko dahil po sa mga interest rate or charges na binibigay ni bangko sa ating iniipon. So ayun 'no, nag-iipon na nga tayo, binibigyan pa nila tayo ng tax. Ayan, and number 2, lack of financial education. Sa survey na ginawa ng Citibank by FindQ Survey, way back 2018 from Manila Bulletin, in 2018, the average Filipino has a financial quotient of 53%. So, ang 53%, kung ilalagay natin yan sa eskwelahan, ito po ay bagsak na percentage. Dahil nga po ang pasang-awa nga po sa eskwelahan, di ba, 75%. Pero with the survey na kung ilan ang merong financial literacy or knowledge about financial education ay nasa 53%. Nasa almost lagpas kalahati lang 'no, out of population po ng ating bansa. So ngayon 'no, continuously lumalaban po tayo kaya nga po si IMG ay na-build dahil nga po naka-focus tayo para mag-promote ng financial literacy. At kasama nga po natin si Mr. Raffy Tulfo na talagang naka-focus po sa ating mga OFW. So ayan, nagbabaryan po siya ng bill seeking to enhance financial literacy for OFW. Bakit? Dahil pa ang mga OFW natin, ang sinasabi nga 'di ba, bagong bayani ng ating bansa, sila alam natin na may pera sa ibang lugar 'no. Pero ang nangyayari, dahil padala sila ng padala ng pera dito sa Pilipinas, wala pong nauuwi or kakaunti lang yung naiipon para sa sarili nila at umuuwi po sila dito na wala gaanong ipon. So nagre-retire po ang mga OFW natin na hindi po gano'n kalakihan ang ipon nila. Kaya nga po nandito tayo para mag-promote ng financial literacy. Kaya si Mr. Raffy Tulfo, ina-advise niya talaga, advocate siya na bago umalis ang mga OFW, mag-conduct muna ng financial education seminar para maintindihan nila na dapat tayo ay nag-iipon at hindi lang puro padala. So number 3 reason, people live longer today. Filipino life expectancy as of 2015, ang pinaka nasa stage po na talagang masasabi mo tumatagal ang buhay. Average po by men, age 69. For women, age 75. So ayan po yung pinaka-average na tumatanda ang bawat Pinoy, no? Pero kung tumanda man tayo, dumating tayo sa ganitong age, are we ready to retire? Are we ready po kapag nagkaroon tayo ng sakit? 'Di ba ang sakit naman hindi yan lumalabas sa early stage, hindi yan lumalabas sa pagkabata, hindi yan gaano lumalabas sa middle age, lumalabas na yan sa senior age. 'Pag tayo po ba ay naging senior, are we ready kapag nagkasakit po ba tayo? Ready ba ang ating bulsa? Hindi lang ang katawan natin 'no, 'pag nagkasakit. Siyempre ang tanong nando'n, may pangbayad po ba tayo sa gamot, sa pampa-hospital, sa doktor? Ang daming kailangang isipin 'no. Yes, meron po tayong government. Meron pong tutulong sa'tin na government, PhilHealth, Pag-ibig, SSS, na andiyan na 'no, yung mga tumutulong sa'tin. Pero alam niyo po ba, na hindi naman po ibibigay ng government 100% itutulong sa atin. Yes, meron pong part, lalo na si PhilHealth, merong 40% sa hospitalization fee ibabawas. Pero paano yung 60%? Sino po yung magbabayad? Meron po ba tayong naka-ready, nakatabing pera, nakaipon para lang po sa ating kalusugan? Kaya nga po 'no, importante na alam natin kung paano mag-ipon para sa sarili natin. Number 4, bakit natin kailangang matuto ng financial literacy? High cost of living. People are having difficulty in saving money for their future needs. So ngayon, sa panahon ngayon, napakahirap po talagang makapag-ipon lalo na kung tayo ay nasa normal na pagsahod. Ibig sabihin kung tayo ay talagang rank and file, yung regular employee, ang sinasahod lang natin ay nagre-range ng 20 to 40,000 monthly. Ayun na po yung pinaka masabi natin medyo maangat na po tayo 'no or nasa kalagitnaan, nasa middle living na po tayo. Pero patuloy pa rin po kasi ang pagtaas ng bilihin dahil nga po sa inflation na tinatawag. Yan, nagkakaroon ng pagtaas ng bilihin. Dati kapag bumibisita ka sa grocery, bumibili tayo,
Naalala nyo, way back mga 1990s, no? Ang 1,000 nakakabili tayo. Buo yung cart natin, ang 1,000 napupuno natin yan. Pero ngayon, kaya pa ba makapuno ng 1,000 mo ang cart? Di ba napakalabo na nun? Ang hirap ng punuin. Kasi ilang item pa lang sa grocery, kaya nyo na ubusin siguro 3, 5 item. Yung 1,000 mo, ubus na. Diba? Ganun kahirap ang buhay po ngayon, lalo na po kung tayo po ay umaasa lang sa ating sahod. Kaya ang nangyayari, nagra-rat cycle. Ano po ba yun? Nagtatrabaho tayo sa sahod, hindi aabot ang sahod, kaya nang utang. Tapos, pag sahod ulit, bayad na naman sa bills, bayad sa utang, mangungutang ulit. Kasi nga po, shortage, hindi kinakaya ng ating sahod sa taas ng bilihin, sa taas ng gastusin, pamasahe, bills, lahat na tumataas. Ang hindi na lang po tumataas, ang height po ng mga, alam mo, yung mga maliliit na tao, di ba? Yan na lang po ang hindi tumataas. So, sabi nga po ni Mr. Robert Kiyosaki, no? Money without financial intelligence is money soon gone. So, Tagalogan po natin, no, ang pera na hindi natin inaalam kung paano gamitin or hindi natin inaalam kung paano ba ang financial literacy, possible na yung perang hawak po natin dahil hindi natin alam kung paano i-budget ay posibleng mawala po ito anytime soon. Okay? So, alam niyo po ba na may mga types of income? Ano po ba yung mga types of income? Isa, active income. Ano po ba yung nasa active income? Ang tinatawag na ito yung tayo ang nagtatrabaho, direct labor. Ibig sabihin, tayo ang nagpapakahirap para magkaroon ng kita. So, isa sa sample ng direct labor ang tinatawag ay sahod or salary. So, sa salary na yon, di ba nagpapakahirap tayo? Mostly 8 to 5, 9 to 6, o kaya yung iba naman sa gabi nagtatrabaho, pero still, ang tawag sa kanila ay employee. Meron naman doktor or ang mga doktor, ang tawag sa kanilang pinagkukuhanan ng pera or income ay yung mga pasyente. Meron namang lawyer. Ang tinatawag naman para magkaroon sa kanila ng income, kumukuha sila ng kliyente. Meron namang OFW, mga seafarer, sila naman by contract base. Ayan, no? Meron namang mga agent, broker, sila naman commission-based sila. Ibig sabihin, nagkakaroon pa sila ng income pero pinaghihirapan pa rin po. Ibig sabihin tayo talaga ang nagbibigay o nagpapakapagod para magkaroon ng income. Pero may isang type po ng income, tinatawag na passive income. Ito yung hindi mo kinakailangan mag-direct trabaho. Kasi nga po, kahit hindi ka nagtatrabaho, yung pera ang nagtatrabaho para sa'yo. At yung income yun, continuously pumapasok kahit wala kang ginagawa. Posible ba yan? Yes, meron tayong mga tinatawag na mga investment. Ayan, yung sa investment na yan, kapag nagkaroon ng interest ang ating mga investment sa mutual funds, stocks, bonds, sa long-term healthcare, posible na magkaroon tayo ng income. Another form is royalty income. Kung may business ka, nag-offer ng royalty income, may share ka doon, nagkakaroon ka ng passive income. So, number 3 naman, yung mga nagpapa-upa, yung Airbnb, yung sa condo, yung nagpapa-house rental. Ayan, no, hindi nila kailangan pagtrabahuhan. Although, nung umpisa, nag-set up sila ng bahay, pero in the long run, continuously, kumikita na po pagka-set up nila ng bahay. So, yan sa passive income po, no? Kaya natin yung wag tayo gaano magtrabaho. Yung pera ang pagtatrabahuhin natin para sa atin. Kaya nga po ngayong gabi, pag-uusapan natin ang basics of stock market and mutual fund investing para po magka-idea tayo sa passive income. So, paano ba natin i-build ang ating long-term investment? Dito maintindihan po natin paano natin paiikutin ang pera. Ayan, no? Paano nga ba natin paikutin ang pera? Anong gagawin po natin? Dito sa IMG, may ina-apply po tayong concept na ang tawag ay Rule of 72. Ano po ba ang Rule of 72? It is a power of compounding interest. Usually, gumagamit nito ay mga na-business, industry, or nasa economics. Kaya para malaman nila kung paano ang pinaka-definition po nito ay dividing the number 72 by the interest rate of your savings or investment will give the estimated number of years
it will take for our money to double. So sa Tagalog, ang ginagawa natin, itong number 72, i-divide daw natin sa interest rate kung saan natin gusto ilagay yung pera natin para malaman natin gaano yung estimate na years, dodoble ang pera natin. So sample, nag-iipon tayo sa bangko. Kung ikaw ay naglagay ng pera sa bangko, yung 10,000 mo, kaya niya yung padoblehin. Maglagay ka ng pera sa bangko, yes, doble yan. Pero ang tanong, gaano katagal? Alam niyo po ba, si bangko nagbibigay lang siya ng interest rate na 1%. Yung 1% natin, ang gagawin natin para makuha natin ilang years, dumodoble ang pera natin, 72 divide 1. Saan nakuha ang 1? Sa interest rate ng ating pera. Okay? So, ang nangyari, dinivide natin yan, kaya nakakuha tayo ng 72 years. Okay. Ang idea ang nangyari sa pera natin, dumoble, 20,000, pero inantay natin ang 72 years. Parang buhay pa po kaya tayo, no? Kaya pa, tanong ay, kaya pa kaya natin mag-antay ng 72 years para lang dumoble ang pera natin? Diba, napakatagal ng ganong taon, no? Pero alam niyo po ba, or kayo po ba, gusto niyo po ba, sample lang natin, magkaroon ng 6 million? Kaya ba natin? Yes, kaya natin, no? May dalawang option pwede mong gawin. Una, you work para sa 6 million. Ikaw yung magpapakahirap, direct labor. Number 2, money working for you. Ito naman yung passive income naman natin. Kung gusto mo yung number 1, kasi yan lang po yung alam natin, mostly ng mga Pinoy, how many years mo kayang ipunin pagtrabahuhan ng 6 million? Alam niyo po ba, kung ikaw ay sumasahod, sabihin natin ng 10 to 20,000, edi potentially kaya mong mag-ipon or kaya mong mag-earn ng 200,000 per year. Kung continuously 200,000 per year ka na nag-iipon, sa loob ng 30 years, kaya mong magkaroon ng 6 million. Pero yung 30 years na yan na parang napakatagal, no? Pero tignan natin kung anong kayang gawin ng passive income. Yung pera ang paiikutin natin. Sino po ba rito ang may 100,000 ngayong taon? Kung meron kang 100,000, alam niyo po ba na pwede niyo po siyang i-invest sa 12% at hayaan niyo na po siyang tumubo. By 36 years, kaya niya na po magkaroon ng 6.4. So wala ka na pong ginawa, hindi ka na po nagtrabaho, hinayaan mo lang po siyang tumubo. Pero kung wala po tayong 100,000, okay lang yan kasi may another option naman po tayo. Mag-ipon po tayo ng 1 year. Mag-ipon lang po tayo ng 1 year, no? Mag-ipon lang po tayong 1,000 kada month. Ayan po yung starting natin sa isang taon. Makaka-ipon tayo ng 12,000. So, continuously mag-iipon lang tayo ng 1,000 kada buwan at i-invest natin sa 12%. Ganun pa rin po. Sa 36 years na yan, makakaipon tayo ng 6.4. So, mamili na lang po kayo kung ano po yung kaya po natin. Kung kaya natin isang bagsakan, then mas maganda. Pero kung kaya po, kung hindi naman kaya 100,000 isang bagsakan, doon tayo sa kaya natin, no? Mag-ipon tayo ng 1,000 kada buwan para magkaroon siya ng 6.4 sa 36 years. Okay, no? Ang continue lang po natin ng pag-uusapan, paano natin i-build ang long-term investment natin? Okay, i-discuss natin, no, kung saan ba tayo talaga naglalagay ng pera. Minsan, or mas madalas talaga, ang tao naglalagay ng pera sa bangko. Kasi yun ang pinakaalam natin na lagay ng pera, saan tayo nag-iipon, di ba? Ang tawag na sa atin doon, kapag naglagay tayo ng pera, depositor. Pero alam niyo po ba, si bank, hindi naman yan itetenga yung pera mo dyan lang. Hindi lang niya ilalagay lang sa vault. Ang gagawin niya, paiikutin niya yung pera, i-invest din niya yan. I-invest niya sa government security, commercial papers or bonds, sa stocks and equities, retail loans, no, pinapautang nila. And real estate, di ba, yung mga naglo-loan para sa kanilang mga bahay, mga housing loan, pinapautang din naman nila yun eh. Okay? Ang nangyayari is tumutubo sila ng 12% pero sa iyo ang binibigay lang nila ng 1%. Okay po ba tayo doon? Pero alam niyo po ba na kayang-kaya nyo ipunin or mag-earn din same as the bank
with a 12%, ayun naman ang tinatawag nating mutual fund. So ikaw ay magiging shareholder with a 12% interest. Ikaw na po ay rekta na pong magkakaroon ng investment sa ating mga, ayan, tinatawag na mga blue chips company. And mag-earn ka ng 12%, no? Instead na 1% lang ang ibibigay sa'yo ni bangko, dito ka na sa mutual fund, no? 12% lang kaya ibigay niya sa'yo. At ang maganda po nito, no? Sabi nga po sa article na 8424, gains realized by investors upon redemption of their shares in mutual fund have been excluded from the definition of gross income. Tagalogin natin, wala pong tax. Ganun lang po kasimple. Yan, sa panahon ngayon na dito sa Pilipinas, lahat po pinapatungan ng tax, kahit po mga maliliit na business industry, may tax po yan. Dito po, kapag nag-invest ka po sa mutual fund, wala po tax. Okay, so how much po yung kaya nating i-save para ma-achieve yung goal natin? Okay? So, gaano na po, gaano katagal gusto nyong mag-ipon? At sa tagal na yun, gaano or magkano ang kaya nating ipunin? So, sabihin natin, no, 1,000. I-compare natin kung sa bangko tayo mag-iipon. Sabihin natin si bank magbibigay sa'yo ng 4% sa time deposit. At yung 12% kay mutual fund. So, alam nyo po ba sa 30 years na pag-iipon nyo sa bangko, 4%, 694,000 ang kaya niya ibigay sa 30 years. Pero kung 12% na 1,000, nag-iipon ka 3 million. Masyado bang matagal si 30 years? Yes, matagal siya, no? Eh di, ang gagawin natin, paikliin natin. Pwede naman, pero tataasan mo rin po yung monthly savings mo. So, mag-compare tayo, no? So, gawin natin 10 years kasi medyo matagal yung 30 years. Kung 5,000 ka nag-iipon monthly, compare natin 4% sa bangko, may 736 ka. Pero kung sa mutual fund ka, 12%, may 1.1 ka. Kung natatagalan ka pa rin sa 10 years, ay pwede mo po taasan palalo, no? Taasan mo pa, gawin mo 10,000 monthly kung kaya po natin, kung gusto po talaga natin i-target na mas makabilis po ang pag-iipon natin. Pero again, this illustration, itong chart lang po na to ay for illustration purposes. Potentially, sa future, yung mga performance po natin ay depende po sa economics natin. Ekonomiya po natin, depende po yan sa galaw ng ating market trend at hindi po natin masusure kung ano po yung market value na panahon na mag-withdraw ka ng inyong earnings. Okay? So, yan, no? Nagkakaroon tayo ng idea kung paano ba nagkakaroon ng galaw ang ating market. It depends po sa economy natin, ano yung lagay ng ating economy. So, mapapansin mo lang naman, no, wala namang ibang pong galaw ang ating stock market kundi ang pagtaas. May time lang na bumababa, pero wala naman po siya pupuntahan kundi pagtaas lang po. Okay? So, ganyan lang naman po ang cycle natin. So, magbibigay po ako ng scenario po dito. Scenario 1, price of stocks rises. Number 2, price of stocks drops and gains back. Sa scenario 3, price of stocks drops and rises slowly. So, sa ganitong scenario, anong scenario kaya ang pwede or gusto nyo pong paglagyan ng pera? Scenario 1, scenario 2, or scenario 3? Okay, no? So, ayan, nakikita ka, nag-chat na. Thank you so much. So, para masagot na natin kaagad, no? Tignan natin, magkaroon tayo ng onting sample lang po, no? For scenario 1, ang tawag natin ay price of stocks rises. So, sabihin natin, for example, meron kang 1,000 monthly at nag-ipon ka sa 6 na buwan. So, kada buwan, nag-iipon ka ng 1,000. Okay, nag-start po tayo sa unang buwan, 10 pesos ang share, kaya nakabili tayo ng 100 na share. So, the second month, 12 pesos na po siya, kaya nakabili tayo ng 83.33. So, the third month, nag-ipon ka pa rin ng 1,000, meron ka ng 14 pesos per share, kaya nakabili ka ng 71.43. Sa fourth month, nakabili ka ng 16 pesos per share, kaya meron ka 62.50. On the fifth month, meron kang 18 pesos, kaya nakabili ka ng share na 55.55. So, on the sixth month, meron kang 20 pesos na share, and then nakabili ka ng 50 shares, di ba? So, total in all, ilang share na bili mo for the entire 6 months? Total nun ay 422.81. Times natin, last
share price, yung pinaka-last na share. So, 20 pesos. So, 422.81 times 20. Tingnan nga natin kung magkano yung value. So, nagkaroon tayo ng 8,456.20. Eh, magkano ba yung inipon mo? Less natin yun, syempre, kasi yung tinatawag nating capital amount. So, yung total contribution po natin ay 6,000. So, total, 8,456.20. Less po natin yung 6,000. Total of 2,456 po yung gain natin for the duration of 6 months. Kumita ba? Yes, kumita siya, no? Pero check muna natin yung number 2 scenario. Price of stocks drops and gains back. So, ayan. Ganun pa rin, no? Ipon pa rin tayo ng 1,000 monthly at meron tayong 6 months. Okay, yung unang buwan, 10 piso, starting point natin, 100 shares ang nabili. Second month, medyo bumaba, no? Naging 7 pesos. Pero ang maganda niya, nakabili ka po ng maraming share. On the third month, ayan, medyo nag-drop siya to 5 pesos. Pero ang nabili mo, 200 shares. On the sixth month, naka 166.70 ka. Seventh month, naka 142.90 ka. And then on the 6 months, naka 10 pesos share ka, kaya nakabili ka ng 100 shares. So total and all, ilan yung share na nabili natin? Nakabili tayo ng 852.50 total shares. Times natin sa last market price, meron tayong 8,525. Less pa rin natin yung capital amount natin for 6 months. And di meron tayong 6,000, di ba? Yan yung, yun yung naipon ninyo. So, less natin, ang gain natin ay 2,525. Kanina, nasa 2,400, ngayon nasa 2,500. So, mas mataas po siya, no? Kaya po, ang galaw po ng market, hindi lang po, titingin tayo na pataas, maganda bumili. Mas maganda po bumili ng medyo pababa po yung price. Kasi mas makakabili po tayo ng share. Pero check po natin yung number 3. Price of stocks drops and rises slowly. So, ganito po yung scenario. Parang nakakatakot siya, no? Pero alam niyo po ba na tingnan natin anong mangyayari. So, ganun pa rin. Meron tayong 6 na buwan na pag-ipon, 1,000 kada buwan. Yung unang month natin, meron 10 pesos. 100 share. Pero second month, naging 4 pesos. Pero ang nabili nating share, 250. On the third month, bumaba, naging 2. So, nakabili tayo ng 500 shares. Okay, on the fourth month, naging peso na lang. Pero nabili nating shares 1,000. Ayan, medyo tumataas, naging 2 pesos ulit. So, 500 pa rin yung nabili natin. And then, on the 6th month, last month natin, 5 pesos na siya. Kaya naging 200 share na nabili natin. Yung total share na nabili natin is 2,550 times sa pinaka-last market share, 5 pesos. Ang total value natin is 12,750. Less po natin yung total contribution po natin na 6,000 syempre. Magkano kaya yung na-gain po natin? We gained 6,750. So, ganun po ang labanan po dito sa investment. Hindi po dahil mababa, nakakatakot. During pandemic, kung nalaman nyo po itong investment na to, mas maganda po na bumili tayo dahil mas mababa, mas marami pong share na nabibili. At ang tawag po sa ganito ay mutual fund investing. Paano po ba yung workflow neto? Tayo as an investor, pwede po tayong makishare or maghati-hati sa mabibiling share po sa mga magagandang company. Currently, meron tayong 26 students tonight. Ayan, kunyari may tagi-1,000 tayo. So, meron tayong 26,000. Yung 26,000 na yan, ilalagay po yan sa fund house. So, yung fund house na yan, may appointed fund manager. So, si fund manager na po ang bahala na bumili ng share sa ating mga tinatawag na blue chips company. So, kilala po ba natin si Jollibee? Kilala ba natin si Meralco? Si Shell? SM? PLDT? GMA? Petron? BPI? Ayala? Ayan o. At marami pa pong ibang company na pwedeng paglagyan or bilhan ng ating share. Ang gagawin lang po natin,
aantayin na lang po natin kung kailan magkaroon ng generate ng kanyang interest at pwede na po siyang withdrawin anytime. So if ayaw mong withdrawin at gusto mo pang dagdagan, by all means, you can go ahead at dagdagan. Kung lalo na nakafocus ka po for your retirement kasi nga po, ito pong investment natin for mutual fund, mas matagal po, mas nakikita natin gaano lumalaki ang pera po natin. Ayan, isa sa sample ng company naglalagay po sa mutual fund ay SSS. At bakit po natin pinopromote, sinasuggest po si mutual fund? Ano po ba yung benefits niya? Una, professional management. Hindi na tayo ang magmamanage at mag-aaral, lalo na po kung tayo ay busy, lalo na po yung mga OFW natin or kahit yung mga local employee, no? Napakahirap ng trabaho dito, lalo na sa traffic, yung pinagdadaanan pa natin, mas matagal pa yung ni-stay natin sa pagko-commute kaysa sa trabaho. At potentially higher returns versus the bank, di ba? Magkano lang interest rate na kayang ibigay ng bank? Low capital requirement, minimum 500 to 1,000, pwede ka na po mag-top up. At meron pa pong magandang balita, kung kayo po ay IMG member later, i-discuss po po yan. Instant diversification kasi hindi lang isang company ang pwede paglagyan ng pera po natin, safety and transparency dahil kaya niyo pong monitor kapag kayo po ay IMG member kahit dahil meron kayong sariling online account. Tax exempt na rin po ito galing sa government, no? So ayan po ang ayan po ang benefits ng ating mutual fund. Pero alam niyo po ba na kapag kayo ay member ni IMG, may magandang balita po si IMG sa atin. Kasi nga po kapag kayo ay nag-invest outside or kayo ay nagdirekta sa mga company ng mga mutual fund, meron pong tinatawag na charges or entry fee. Pero kapag kayo po ay member ni IMG, zero load forever na po tayo. Ibig sabihin, kapag kayo po ay nag-deposit, ay nag-invest, naglagay ng pera, nag-add po kayo ng subscription once nyo, ng pera, wala na pong charges. Lahat po ng pera ilalagay nyo, sample yung 1,000, buong 1,000 po yun, mag-add na po sa share po ninyo. At ito po yung mga sample top 10 holdings company na pwedeng paglagyan ng pera natin, no? SM, Ayala Land, Ayala Corp, BDO, BPI, Jollibee. So, yan ang daming company sa talagang nagtitiwala sa atin together with Ramper Financial. Ayan po ang ating mutual fund company affiliation, ang partner po natin. Okay, no? Kung dati, ang kinakailangan natin minimum investment ay 5,000, ngayon kaya natin mag-top up 1,500 po. So, at the same time, meron po tayo tinatawag na investment portfolio. Makikita po natin yung statement of account, transaction amount, kung kailan magkano at transaction date, kailan tayo naghulog, at ano yung number of shares po natin, at magkano yung current number of shares natin. Ayan, di ba? Ganyan po. At kung gusto niyo pong kunin yung pera, anytime pwede niyo pong kunin. Alam niyo po ba, nakapag-member din po kayo ni IMG, may minimum lang po tayo na 20 pesos for top up. Yan rin po yung kagandahan kapag member ka po ni IMG kasi kapag nasa labas po kayo, or hindi pa, kapag kayo ay nag-rekta ng mutual fund sa mga ibang companies, merong tinatawag na charges at the same time, ang minimum pa nila ay 500 to 1,000. Dito sa IMG as a member, ayan po ang isa sa kagandahan kasi minimum 20 pesos lang po ang ating pwedeng idagdag. Pwede pong taasan ninyo basta minimum 20 pesos. Ayan, no? Ang tinatawag din po natin, pwede tayo mag-invest sa Jollibee in two ways. Mamili ka na lang po kung anong gusto mo, no? You can become a franchisee and invest more or less 15 million to open one branch. Kung meron po kayong pera, mayaman po tayo, kaya po nating magkaroon ng sariling branch ni Jollibee, no? Pero kung tayo po ay, alam mo yun, nasa saktong buhay, pero gusto niyo magkaroon ng part owner ni Jollibee, maging shareholder, edi mag-open na po tayo ng online account po natin and we can fund po as minimum or minimum ng 20 pesos kapag kayo po ay member ni IMG or minimum 1,000 po sa labas, depende na lang po gusto niyong mamili. Okay, no? So, pero alam niyo po ba kung hindi kayo mag-i-start ngayon dito sa pag-invest, balikan natin ang history ni Jollibee. Before, by 2013, no, 100 per share po siya. 2014, 180. 2015 per share, 200. 2016, 250. And by year 2018, 283 na siya. Kung ngayon, iti-check niyo po, nasa 300 plus na po ang per share ni Jollibee. Ayan, no, kung nakapag-invest po tayo ng 100,000, sabihin natin year 2013, may pera tayo that time.
na 100 per share pa po yung Jollibee. Eh di sana ngayong taon, meron na po tayo 283 kung 2018 pa lang, no? Ngayon, nasa 300 plus na po ang per share ni Jollibee. So nakakapanghinayang kung hindi po natin sisimulan pa rin kahit alam na po natin yung ganitong opportunity, no? So kung gusto niyo po mag-start, mabilis lang po, no? You can become a lifetime member po ni IMG. We will assist you, we will mentor you how you can do investment and to build our proper financial foundation for only 6,000. At ano po ba yung coverage ng 6,000 ninyo? Hindi lang po mutual fund ang mo-open doon, though. Yun po yung pinaka or top benefit po natin kasi initial po mayroon na pong i-register sa iyo si IMG under Soldivo Fund na may 1,000 pesos as initial fund. Ikaw na lang po ang magta-top up. Continue mo na lang pong dadagdagan ng inipon. Ang ipunin mo rito at anytime pwede mo siyang withdrawin sa Nuracash. Ito pong Nuracash, dalawa po purpose niya. Isa, pang withdraw mo ng iyong mga ipon sa mutual fund or pwede mo rin makuha dyan yung mga commission. Dito po sa IMG, meron tayong tinatawag na entrepreneurship. Kung gusto niyo pong matuto, welcome po kayo. Ayan, no? At meron din po tayong tinatawag na Manila Bankers Personal Accident Insurance. Automatic na po yan, i-register po tayo ni IMG. At meron na pong 100,000 kapag kayo po ay local. Kasi dalawa po ang code natin, no? Local, which is naka-base po sa Pilipinas. At meron din po tayong OFW code. At mas mataas po ang kanilang coverage, 600,000 po. Okay, no? At meron din po tayong tinatawag na Fidelity Life. Ano po ba ito? Guaranteed po na 50,000 as memorial cash assistance if ever po nawala naman si member po ni IMG. At meron po tayong assistance coming kay Kaiser. Unlimited check-up po tayo as a member. Para po sa nagsasalamin, meron po tayong free frames. 2 beses kada taon. Palit ka na lang po every year, no? Lens na lang po ang i-cover ninyo. At yan, meron din po tayong free concert service from Everest Memorial Service. At alam niyo po ba na may discounted rate din po tayo sa mga dream car po natin. Ayan, sample lang po tayo, no? Last time or yung pinaka-last balita natin, ang isang member po ni IMG bumili po ng Toyota Rush, amounting to 1.2 million po yun. For installment, ang kanya po na discount ay amounting to 125,000. So napakalaking discount po for only 6,000. Ang dami na pong benefits, hindi lang po yan yung benefits natin. So kung gusto niyo po malaman kung ano pa po yung benefits natin, please contact lang po ang inyong sponsor. Kung wala pong sponsor, please reach out sa akin para po ma-guide ko po kayo. Yan, bigay nyo lang po yung online application form para po ma-process kaagad po natin. Ito po yung mga affiliated banks. Papadala lang po nyo ang inyong membership fee para po ma-open po ang ating account. Okay, sino po ba yung mga members ni IMG? Uniform personnel, syempre, mga teachers, OFW seafarers, ayan, no? Pero hindi lang po ganyang profession ang ina-accept or open dito sa IMG. Regardless kung ano po yung status natin, may trabaho ka man or wala, basta kaya po natin magsimula at gustong matuto, open po tayo, no? Para po sa mga gustong magpaturo. Okay, sabi nga po ni Mr. Bill Gates, co-founder po ng Microsoft Firm. If you are born poor, it's not your mistake, no? Hindi mo mali. Or kung ikaw ay pinanganak na mahirap, hindi mo ito pagkakamali. Pero kung ikaw ay namatay na mahirap, ayun na po yung masasabi natin na pagkakamali natin. Kasi may mga ganitong opportunity na nabigay sa'yo, no? Pero hindi mo nasimulan, ayun na po ang kailangan natin pag-isipan. Okay, I would like to thank you po pala sa pag-i-stay nyo sa akin dito habang ako ay nagturo. At kung gusto nyo pong malaman mga updates po, please ako po, i-add nyo po ako sa Facebook. Ron Ahmad po. I am one of the marketing director dito sa IMG. At feel free po makipag-reach out sa akin at magtanong at para po magbigay po ako ng updates about IMG. So add nyo lang po ako. Welcome po kayo sa aking Facebook at para po sa mga bago or ngayon lang po naka-attend ng class, welcome po, no? Please message me para mabigyan ko po kayo ng Campaign and Protect. Free po ito dahil po kayo po ay nagbigay oras, free 20,000 personal accident insurance. Please add me at maibibigyan ko rin po kayo ng free ebook para po sa mga walang sponsor. Pero kapag may sponsor po kayo, please reach out po sa ating mga sponsor for this
free token po sa pag-i-stay po sa aking online class. Okay? So, ayun 'no, panoorin po natin itong video. Isa sa mga kilalang tagapaglingkod ng bayan ang makakasama natin sa paghatid ng pagbabago at magiging kaagapay sa ating financial literacy campaign. Kilalang kakampi ng mga inaapi na tumutulong upang iangat ang buhay ng bawat mamamayan. Narito na ang inaabangan na pagsasanib puwersa para sa mas matindi, mas malakas at mas makabuluhang kilusan na magsusulong ng misyon para sa financial education ng bawat pamilyang Pilipino. Ang kakampi ng inaapi, ang kakampi ng financial literacy, ang kakampi ng IMG community, Senator Raffy Tulfo. Okay, so that's all for me tonight. Thank you so much for staying po, no? Ayan, kung meron pong tanong, please reach out lang po sa mga nag-sponsor po natin or message po ako sa Facebook. Salamat po sa oras. Yun lang po sa akin. Good night po at see you po ulit next class.